Welcome sa Tagalog Manhuari, at ang naging performance ni Zhang Zuan sa teacher's evaluation ay naging sanhi upang mabaliw sa kanya ang lahat ng mga mag-aaral sa Hongchan Academy. Lahat ng mga mag-aaral ay nagsipunta sa kanyang classroom upang maging mag-aaral niya. Ang lahat ng mga pagdududa at mistreatment sa kanya ay nawala. At ang lahat ng mga mag-aaral ay nag-uunahan at natatakot na masayang ang pagkakataon na siya ay maging guro nila. At ang iba ay labis na nagsisisi dahil sa pagkabulag nila noon sa mga sabi-sabi na si Zhang Zuan ay walang silbing guro. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ano raw ba ang gagawin niya. Sa lima niya nga lang dong mga mag-aaral halos mabankrupt na siya. Bakit daw ba naging baliw ng ganito sa kanya ang mga mag-aaral? Sobrang dami raw ng mga mag-aaral ni hindi na raw siya makalabas para kumain. Maya-maya pa ay inutusan ni Zhang Zuan si Zhao Yan na pumunta sa labas at sabihin sa mga mag-aaral na nandoon na hindi na siya tumatanggap ng mga mag-aaral. Ganun pa man maaari niya rong turuan ng basic knowledge tungkol sa cultivation ang mga ito bukas. Kaya maaari rong pumunta sa martial arts field ang mga interesado bukas. Sumang-ayon naman si Zhao Yan dito. Maya-maya pa ay makikitang pumunta si Zhang Zuan sa tatlong famous teachers. Napatawa naman si Master Liu at sinabing mukhang sumisikat na raw si senior brother Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi niya raw iniisip ang tungkol dito dahil trouble lang daw ang may dudulot nito sa kanya. At by the way may itatanong daw siyang ibang bagay. Sinabi naman ni Master Liu na si Zhang Zuan daw ay disciple ni Master Wang at bilang senior nila maaari raw itong magtanong ng kahit na ano nakahanda raw silang tumulong. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang totoo raw kasi madalas daw na mag-travel si Master Yang at bihira lang daw itong makialam sa mga bagay-bagay. At kahit pa raw tinanggap siya nito bilang direct disciple binigyan lang daw siya nito ng instructions na mag-aral ng mag-isa at hindi officialized ang kanyang identity sa mga records kaya maaari niya raw bang maabala ang mga famous teachers na matulungan siya para sa famous teachers examination. Napasabi naman si Master Liu na akala niya raw kung ano ang problema ni Zhang Zuan at sinabing napakadali lang daw ng bagay na ito. Nag-retire na raw si Master Yang at ayaw daw nitong i-reveal ang tunay niyang identity kaya maaari raw na sila ang gumawa nito para kay Master Yang. Nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito. Sinabi naman ni Master Zing na ngunit upang ma-evaluate daw bilang isang famous teacher kinakailangan daw ng sapat na internal at external condition. At ang napapaloob daw sa external condition ay recommendation mula sa isang famous teacher, kailangan mayroong apprentice assistant status, at possession ng at least one assistant status. Sinabi naman ni Master Zhu ang nasa internal naman daw ay mayroon lamang dalawang kondisyon. At yun ay ang maabot ang state of insight ng Heart of Tranquil Water at ang Tangshan Realm Cultivation. State of insight, tanong naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na ang pangalawang will of mind daw ay ang Heart of Tranquil Water. Alam niya na raw ito, ngunit ano raw ba ang state of insight? Sinabi naman ni Master Liu na ang state of insight daw ay isang bagay na kailangang constant na i-hone ng isang cultivator sa kahit anong profession. At ang term daw na Heart of Tranquil Water ay isa lamang generic term upang i-indicate na ang isang tao ay kayang kontrolin ang kanyang mind at kayang mag-focus sa isang bagay nang hindi naaapektuhan o nade-distract sa mga bagay na nangyayari sa kanyang paligid. At kung hahatiin daw ang mga detalye, sumabat naman si Zhang Zuan at sinabing tumigil daw muna si Master Liu. At sinabing sabihin daw nito sa kanya ng diretso kung paano daw ba mag-cultivate upang maabot ang Heart of Tranquil Water. Paano i-cultivate, sambit naman ni Master Liu. Sinabi naman ni Master Zhu ang na hindi raw ito nako-cultivate ito raw ay isang talent. Sinabi naman ni Master Zing na kung may potential daw talaga ang isang tao na maging famous teacher maaari raw nitong maintindihan ang mga bagay-bagay at ma-recognize ang katotohanan. At kapag naabot mo na raw ang state of tranquil water automatic mo na raw na maa-analyze ang tamang order ng isang martial arts technique. Sinabi naman ni Master Liu na ito raw ay katumbas ng wood attribute physique ng isang alchemist. At kapag wala ka raw nito useless lang daw kahit na magpakahirap ka pa sa pagko-cultivate.
Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ang tungkol sa bagay na ito at napatanong sa kanyang isip na posible daw ba kaya na hindi siya suitable na maging isang famous teacher. Maya-maya pa ay may kinuha si Master Liu sa kanyang damit at sinabing madali lang daw yon. Ang hawak niya raw ngayon ay isang Stone of Insight. Kapag hinawakan mo raw ang bagay na ito maaari mo raw na ma-adjust ang mind state mo papunta sa Heart of Tranquil Water. Kadalasan daw kapag umabot sa 3 ang magiging score mo dito maaari ka na rong maging isang famous teacher. Sinabi pa ni Master Leon na nakakagulat daw na bata pa si Zhang Zuan ngunit ang galing na ng teaching skills nito. At ito pa raw ay pinili ni Master Yang. Kaya natatakot daw siya na ang magiging score daw ni Zhang Zuan ay maaaring umabot sa 4 to 5 o maaaring higit pa. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung maaari raw bang ibigay ni Master Leo ang Stone of Insight sa kanya. Sinabi naman ni Master Leo na kung gusto raw itong gamitin ni Zhang Zuan maaari niya raw itong makuha. Ganun pa man sa edad daw ni Zhang Zuan siguradong hindi pa raw nito naaabot ang Heart of Tranquil Water. Ngunit wala rong dapat na ipag-alala si Zhang Zuan dahil maaari naman daw mag-test uli si Zhang Zuan kapag naabot niya na ang Heart of Tranquil Water. Nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito. At nagtanong si Zhang Zuan kung saan daw ba gaganapin ang pag-assess sa isang famous teacher. Sinabi naman ni Master Leo na ang famous teacher examination daw ay ginaganap sa Teacher's Pavilion. Ito raw ay branch ng First Kingdom ng Chanwu at malapit lang daw ito sa Chanshuan. Mayroon dong mga 2-star famous teachers doon at ang totoo raw maaari rin dong mag-take si Zhang Zuan doon ng 2-star famous teachers examination. Kaya kapag naabot na raw ni Zhang Zuan ang Heart of Tranquil Water maaari na raw itong pumunta doon. At nagpaalam na kay Zhang Zuan ang mga famous teachers. Sinabi naman ni Zhang Zuan na susubukan niya raw ang Stone of Insight at titingnan niya raw kung naabot niya na ang Heart of Tranquil Water. Kapag 3 raw ang naging score maaari na rong maging isang famous teacher ngunit sa katulad niya raw na isang genius siguradong aabot daw siya sa 5 o 6 o maski 7, 8 o kahit 9 pa. Maya-maya pa ay sinubukan na ito ni Zhang Zuan ngunit hindi siya makapaniwala dahil ang naging score niya ay 0.10 lang at napatanong kung totoo daw ba ito o peke. Ayon daw kay Master Leo ang mga average daw na tao ay maaaring umabot hanggang 3 or 4 at ang mga genius daw ay kayang umabot ng 5 hanggang 7. Isa raw siyang genius ngunit bakit daw 0.10 lang ang score niya, ano raw ba ang nangyayari? Maya-maya pa ay sinubukan uli ito ni Zhang Zuan ngunit habang tumatagal ay pababa ng pababa ang kanyang score. Kaya napasabi si Zhang Zuan na kapag nagkita daw sila uli ni Master Liu tatanungin niya raw ito kung mayroon daw bang teknik para mapataas ang kanyang soul depth. Dahil kung hindi, sa baba daw ng soul depth niya na ito magiging pangarap na lang daw na siya ay maging isang famous teacher. Ngunit biglang napunta na naman si Zhang Zuan sa Library of the Heavenly Path at nakita niya ang isang golden book na may pamagat na Book of Heaven's Path at napasabi si Zhang Zuan na hindi raw siya makapaniwala na may title ang libro na ito. At ayon daw sa previous appearance nito mukhang nagkaroon ito ng title dahil sa ito ay grateful. Ngunit kailangan pa raw ito ng research. Para saan daw ba kaya ang bagay na ito? Maya-maya pa ay hinawakan ni Zhang Zuan ang libro at napasabi sa kanyang isip na nung nakaraan daw ay nalipat daw sa utak niya ang information mula sa libro kaya titingnan niya raw kung ganoon din ang mangyayari ngayon. Baka maaari niya na rong maabot ngayon ang Heart of Tranquil Water. Maya-maya pa ay makikitang nagliwanag ang libro. At nagulat si Zhang Zuan sa kanyang nakita. Ano raw ba ito, bakit daw ba puro cover lang ang librong ito, wala daw itong laman? Sino daw ba ang nag-design ng bagay na ito, napaka-stupid daw nito. Maya-maya pa ay lumabas na si Zhang Zuan at makikitang nakasalubong niya si Zhaoya. Nagtanong naman si Zhaoya kung aalis daw ba si Zhang Zuan sa academy. Sinabi naman ni Zhang Zuan na binabalak niya rong pumunta sa Chanwo Kingdom. Bakit daw ba naitanong ito ni Zhaoya? Sinabi naman ni Taba na kung pupunta daw doon si Zhang Zuan isama niya raw sila. Sinabi naman ni Zhaoya at Xingyang na wag daw silang iwan ni Zhang Zuan at sinabi naman ni Wang Ying na gusto raw nilang sumama kay Zhang Zuan. Gusto niyong sumama?
Sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing iyon daw ay Higher Kingdom at ang pagpunta daw doon ay hindi larong pambata. Marami dong malalakas na mga tao doon at marami dong nag-aabang na mga panganib sa daan at kapag hindi daw sila nag-ingat maaari daw silang mamatay. Lumuhad naman ang mga mag-aaral at sinabing wala daw silang pakialam doon. Binigay na raw ni Zhang Zuan sa kanila ang lahat kaya kung saan daw ito pupunta sasama daw sila kaya sana isama daw sila ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na maaari naman daw silang pumunta doon ngunit hindi raw sila maaaring sumama sa kanya. Sasabihan niya na lang daw si Master Leon na dalhin sila ng direkta sa Chanwo Kingdom. Pupuntahan niya na lang daw sila kapag natapos na siya sa trabaho niya. Nagpasalamat naman ang mga mag-aaral dito. Makalipas ang ilang sandali, maririnig naman si Ziyang na nakikiusap na wag daw siyang iwan ng master niya. Hayaan daw siya nito na sumama. Sinabi naman ni Master Yang na kung gusto daw talagang sumama ni Ziyang pumunta daw ito sa Hongchan Academy at hanapin niya raw si Zhang Zuan dahil makikipagkita daw siya kay Zhang Zuan kapag may oras siya. Sumang-ayon naman si Ziyang dito. Dinagdag pa ni Master Yang na ang cultivation daw ni Ziyang ngayon ay napakababa pa rin. Kaya tanggapin niya raw ang teknik na ito na ginawa niya at practice daw ito ni Ziyang. Umaasa daw siya na sa susunod nilang pagkikita ang lakas ni Ziyang ay magmamatch na sa kanyang status. Napaiyak naman si Ziyang dito, nagpasalamat, at sinabing gagawin niya raw ang best niya. Maya-maya pa ay makikitang pabalik na si Zhang Zuan sa kanyang classroom at napasabi siya sa kanyang isip na napakabilis daw ng oras. Gumagabi na raw. Maghahanda pa raw siya para sa open class bukas. Kinabukasan ay napasabi ang mga mag-aaral na nandito na raw si Teacher Zhang Zuan. Sinabi pa ng iba na si Teacher Zhang Zuan daw ay isang guro na kinilala ng 4 Great Masters ng Chanchuan Kingdom. Sinabi naman ng iba na bukod pa ron ito rin daw ay senior brother ng 3 famous teachers. Napasabi naman ang mga babae na napakagwapo daw ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng isa na hindi niya raw in-expect na napakabata pa raw ni Zhang Zuan, napaka-promising na raw nito sa edad niyang ito. Maya-maya pa ay nagsalita na si Zhang Zuan at sinabing nagpapasalamat daw siya sa pagpunta nila. Kaya hindi niya na raw ito patatagalin pa. Ang content daw ng open class nila ngayon ay tungkol sa pinaka-basic content ng martial arts cultivation. Nagulat naman ang mga mag-aaral nang marinig ito. Maya-maya pa ay nag-release ng aura si Zhang Zuan at ipinaliwanag ng maayos ang kanilang topic na tungkol sa most basic cultivation. Maya-maya pa ay nagulat ang mga tao nang makitang mayroong isang mag-aaral na nag-breakthrough. Napasabi naman ang isa na ano raw ba ang nangyayari. Ang itinuturo daw ngayon ni Zhang Zuan ay iba kumpara sa mga foundation ng cultivation na itinuro sa kanila. Nagulat naman si Master Leo dito at napasabing hindi raw ba kaya ito ang nasa alamat na ang isang famous teacher daw na mayroong mataas na star rating na nagtuturo ng content na inline sa most fundamental meaning of cultivation ay nakakagawa ng isang special aura na tinatawag na the Teacher's Words of Heaven. Napasabi naman si Master Zing na totoo daw pala talaga ang alamat at nangyayari daw ito ngayon. Sinabi naman ni Master Zhuang na ang pag-impart daw ng Heaven's Will ay isang skill na hindi accessible sa lahat ng mga famous teachers. Upang magawa daw ito ay kailangan daw munang ma-fulfill ang 2 criteria. Una, ang lecture daw ay dapat mag-dive sa pinaka-essence ng cultivation. Ibig sabihin wala dong dapat kahit na isang error habang nagle-lecture. At pangalawa, ang nagle-lecture daw ay dapat mayroong state of insight na heart of tranquil water at ang soul depth daw nito ay at least nasa 3. Hindi na raw nakapagtataka na naging personal student si Zhang Zuan ni Master Yang. Nakaka-shock daw talaga ang talent ng batang ito. At dahil nga sa napakagaling na paliwanag ni Zhang Zuan ang lahat ng nakarinig ay na-trigger ang true chi sa kanilang mga katawan. Ang lahat ay nakinig ng mabuti at sinundan ang lahat ng paliwanag ni Zhang Zuan na siyang naging dahilan upang mag-roll ng in and out ang kanilang mga chi at sila ay nag-breakthrough. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Master Leo na ang public lecture daw na ito ni Zhang Zuan ay naka-engrave na sa kanyang utak. Sinabi naman ni Zhang Zuan na salamat daw sa compliment at nagtanong kung bakit daw ba sila nandito.
Sinabi naman ni Master Leo na maaari daw ba nilang tingnan ang soul depth ni senior brother Zhang Zuan. Sumagot naman si Zhang Zuan na kalimutan na lang daw nila yon. Napakababa daw ng soul depth niya. Ayaw niya raw na mapahiya sa harapan nila. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip na kapag nalaman daw ng mga ito na 0.5 lang ang kanyang soul depth siguradong pagtatawanan daw siya ng mga ito. Napakababa. Sambit naman ni Master Leo at sinabing upang maka-induce daw ng Heaven's Will kailangang umabot daw ng at least 3 ang soul depth mo. Kaya kung maaari gusto daw nilang tingnan ang value ng soul depth ni Zhang Zuan. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ang term na Heaven's Will. At nagtanong kung ang ibig daw ba nilang sabihin ang soul depth niya maaaring at least nasa 3 na. Sumagot naman si Master Zing na oo at tinanong si Zhang Zuan kung nasukat na raw ba nito ang kanyang soul depth matapos niyang maabot ang Heart of Tranquil Water. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi raw ba kaya dahil ito sa Book of Heaven. Kahapon daw bigla na lang nawala ang mga pahina ng Golden Book ngunit hindi niya raw nalaman kung para saan ito. Hindi raw ba kaya napataas nito ang kanyang soul depth? Kung ganoon susubukan niya raw ito ngayon. Maya-maya pa ay nagulat si Zhang Zuan. Napatanong naman si Master Leo kung ano raw ba ang problema. Nagulat naman si Zhang Zuan nang makitang umabot na sa 5.5 ang kanyang soul depth. Ilang beses niya raw itong sinulat kahapon ngunit 0.10 lang daw ang pinakamataas. Bakit daw ba kaya bigla na lang ito naging 5.5 posible daw ba talaga ito? Hindi raw ba kaya napataas ng Golden Book na yon ang kanyang soul depth? Sinabi naman ni Master Leo na kailangan dong umabot sa 3 upang mag-qualify sa Famous Teachers Examination. At kapag umabot na raw sa 6 maaari ka na raw mag-take ng 2-star Famous Teachers Examination. At sa soul depth daw ni Zhang Zuan ngayon maaari na raw itong mag-take ng 2-star Famous Teachers Examination sa loob ng ilang taon. At makikitang mayroong dumating. Nagulat naman si Master Leo nang makitang ito pala ay si Luzon at nagtanong kung ano raw ba ang problema nito. Sinabi naman ni Luzon na sinabi daw sa kanya ni Master Leo na napakalakas niya raw. Ngunit masyado raw siyang concerned sa pressure na iniatang ng tatay niya sa kanya at yun daw ang dahilan kung bakit hindi siya maka-breakthrough. Ngunit pagkatapos niya raw mag-contemplate may na-realize daw siya at siya ay nakipag-ayos sa kanyang ama. At pagkatapos daw nun dahan-dahan na rong tumaas ang kanyang soul depth at siya raw ay nag-breakthrough. Nagtanong naman si Master Leo kung na-check na raw ba ni Luzon ang kanyang soul depth. Sumagot naman si Luzon na oo na-check niya na raw. At ipinagmalaki na nga ni Luzon na napakataas na raw ng tsansa niya ngayon na maging famous teacher dahil ang soul depth niya raw ay umabot na sa 1.8. Napasabi naman si Master Leo na ipagpatuloy lang daw ni Luzon ang ginagawa niya. Nagtaka naman si Luzon nang makita ang reaksyon ng 4. Napasabi naman si Luzon na bakit daw ba lang ang reaksyon na natanggap niya. Hindi raw ba dapat napaka-excited na ngayon ni Master Leo nang makita ang result niya at dapat hindi niya na makontrol ang sarili niya. Dapat nilapitan na raw siya ng mga ito at pinaulanan ng mga papuri ngunit bakit daw ba pinalibutan ng mga ito si Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagulat si Luzon nang makitang umabot na sa 5.5 ang soul depth ni Zhang Zuan. At napamura siya rito. At pagkatapos nga ng public lecture ay nagawa ng marisalba ni Zhang Zuan ang tungkol sa poison na nasa katawan ng mga mag-aaral ni Luzon. At nakiusap si Zhang Zuan sa 3 famous teachers na samahan sina Jiaoya at ang iba papunta sa Chanwo Kingdom habang si Zhang Zuan naman ay hahanapin niya ang poison hole. At lumipat ang eksena sa mountain range ng Xuanlu. Sinabi naman ni Shen Biro na nakadaan na raw siya rito minsan at ang daan daw na ito ay sekreto. Kapag namali ka raw rito ng liko siguradong mawawala ka raw at mahihirapan ka nang makaalis dito sa gubat na ito. Ngunit wag dong mag-alala si Zhang Zuan dahil magkasama daw sila. Flashback. Makikitang tumitingin si Zhang Zuan sa isang mapa at makikita namang nasa likod si Shen Biro at nagtanong kung saan daw ba pupunta si Zhang Zuan. Nagulat naman si Zhang Zuan nang makitang si Shen Biro pala ang nagtanong at sinabing siya raw ay pupunta sa Chanwo Kingdom.
Nagtaka naman si Shenbiro dito at sinabing although malapit lang daw ang Chanwo sa Chanshuan ngunit libo-libong kilometro daw ang layo nito mula sa Chanshuan. Paano raw ba pinaplanong pumunta ni Zhang Zuan doon? Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na wala dong train, airplanes o ano paman sa mundong ito at sinabi kay Shenbiro na binabalak niya raw na sumakay ng kabayo. Sumakay ng kabayo. Sambit naman ni Shenbiro at sinabing kalimutan na lang daw ni Zhang Zuan yun, mayroon naman dong beast hall doon sa Xuanlu Mountain Range. Nagpasalamat naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan tungkol sa beast hall. Sinabi naman ni Shenbiro na ang beast hall daw ay katulad lang daw ng alchemy guild sa alchemy profession. Ang beast hall din daw ay mayroong beast tamer guild. Nakapag-tame daw ang mga ito ng ilang mga flying beast na nagsisilbing transportation na kayang maglakbay ng milya-milya araw-araw. Namangha naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na katulad lang daw ito ng mga airplanes sa nakaraang buhay niya. At bumalik na ang eksena sa kagubatan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang lokasyon din daw ng beast hall ay tagong-tago. At 3 araw na raw silang naglalakad ngunit hindi pa rin sila nakarating doon. Maya-maya pa ay may nakasalubong silang mga tao at pinatigil sila ng mga ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na mukhang mga tulisan daw ang mga ito. Nakalimutan niya na raw ang tungkol dito, hindi raw ba kaya isa rin itong profession sa lugar na ito. Sinabi naman ni Shenbiro sa mga tao na sila raw ay nagmula sa Chanshuan at pupunta raw sila sa Beast Hall at napadaan lang daw sila dito. Gusto niyong pumunta sa Beast Hall, sambit naman ng matabang lalaki at sinabing maaari daw silang pumunta sa Beast Hall kung gusto nila, subalit siya raw ang nagbukas ng daanan na ito at siya raw ang nagtanim ng mga puno dito. Kaya gusto niya raw nang biglang dumating ang isang lalaki at binato ang mataba. Sinigawan niya ito at sinabing pinaharangan niya raw ang daan hindi para magnakaw sila. Humingi naman ng tawad ang lalaki kina Zhang Zuan at nagpakilalang siya ay ang 7th Prince ng Cambrian Kingdom na si Wang Tao. Sila rin daw ay babalik doon sa Beast Hall ngunit bago yun may kailangan pa raw silang gawin dito. Kapag hindi raw sila inisturbo nila Shenbiro maaari daw nilang samahan pabalik sa Beast Hall ang mga ito. Nagtanong naman si Shenbiro kung bakit daw ba nila hinarangan ang daan, ano raw ba ang meron. Sinabi naman ng 7th Prince na wag daw silang magpanik, wala raw silang masamang intentions. Ang totoo raw kasi mag-take daw siya ng 1-star Beast Tamer evaluation. At dahil napasa niya na raw ang unang level ang kailangan niya na lang daw gawin ngayon ay makapag-tame ng isang beast na nasa acupuncture realm upang siya ay makapasa. Ang rason daw kung bakit hinaharangan ng mga kasamahan niya ang daan ay dahil sa binabalak nilang hulihin ang Golden Body Iron Money Leopard, na isang napakabilis na beast. 10 araw na raw nila itong tina-track at nakita raw nila ang trail nito sa hindi kalayuan. Kaya sila ay nag-set ng trap dito upang hulihin ito. Kung kaya naman hindi niya raw mahahayaang dumaan sila Shenbiro dahil baka matakot daw nila ang mga ahas dito na maging dahilan upang umalis ang leopard at masayang ang 10 araw na inilaan nila upang hulihin ito. Kung kaya kung na-offend niya raw sila hihingi na lang daw siya ng tawad mamaya kapag nahuli na nila ang leopard beast. Maya-maya pa ay sinabi ni Shenbiro kay Zhang Zuan na maghihintay na lang daw muna sila. Sumang-ayon naman dito si Zhang Zuan. Nagpasalamat naman ang 7th Prince sa pag-intindi nila at nagtanong kung ano raw ba ang mga pangalan nila. Pinakilala naman ni Shenbiro ang sarili niya at si Zhang Zuan. Sinabi naman ng 7th Prince na hindi niya raw alam kung ano ang sadya nila Shenbiro doon sa Beast Hall ngunit maaari niya raw matulungan ang mga ito pagdating nila doon. Napasabi naman ang matabang lalaki sa kanyang isip na noon daw ay ginagamit ng mga tao ang robbery upang mangtaboy ngunit bakit daw ba ganito ang nangyari ngayon. Sinabi naman ni Shenbiro na na-appreciate niya raw ang magandang intensyon ng 7th Prince at sinabing binabalak daw nilang pumunta doon sa Beast Hall upang magrenta ng isang flying beast.
Sinabi naman ng 7th Prince na mukhang pinagtagpo daw sila ng tadhana at sinabing maaari niya raw silang tulungan tungkol dito. Nagtanong naman si Shenbiro kung hindi raw ba ito makapagbibigay ng trouble sa 7th Prince. Sumagot naman ito na hindi naman daw dahil 12 taon na raw siyang nag-aaral ng beast taming. Nagtaka naman si Zhang Zuan dahil ang mga trap daw na ginamit ng mga taong ito ay walang hukay. Naglagay lang daw ang mga ito ng mga patay na sanga at damo bilang trap. Hindi raw ba kaya ito ay isang formation? Mayroon dong mga records tungkol sa formation sa Kingdom Library ngunit napakalabo daw ng mga ito at ini-explain lang daw doon sa libro kung gaano ito kalakas at kung papaano ito set up ngunit hindi raw nilagay doon kung papaano ito a-activate. Maya-maya pa ay nagtanong si Zhang Zuan sa 7th Prince kung kaya daw ba talagang mahuli ng trap na ito ang Golden Leopard. Mayabang namang sumagot ang 7th Prince ng of course, ang formation daw na ito ay napakamakapangyarihan at napaka-misteryoso. Naiintindihan daw ba ito ni Zhang Zuan? Napakamot naman si Zhang Zuan at sinabing hindi raw siya nag-aral tungkol dito kaya oo hindi niya raw ito naiintindihan. At tinanong niya ang 7th Prince kung marami daw ba itong alam tungkol sa mga formations. Mayabang namang sinabi ng 7th Prince na ang totoo raw hindi lang daw siya isang beast tamer. Nag-aaral din daw siya ng mga formations sa bakante niyang oras at siya raw ay isang lehitimong formation apprentice. At malalim niya rong pinag-aralan ang mga formations. Nagtaka naman ang dalawa nang marinig ang term na formation apprentice. Sinabi naman ng 7th Prince na kung ganoon explain niya raw sa kanila. Ang sini-set up daw nila ngayon ay tinatawag na Greenwood Trap Formation. Ito raw ay nangangailangan ng 36 stars Big Dipper bilang base at 72 stars na Earth Furies bilang flag. At ito raw ay nagko-contain ng Greenwood attributes na makakapag-summon ng mga spiritual energy. Sa madaling salita ang formation daw na ito ay napakalakas at ito ay mayroong infinite power. At kapag na-trigger na raw ang mga ito doon na raw siya papasok upang i-tame ang Golden Beast. Maya-maya pa ay tinusok ng 7th Prince sa lupa ang hawak niyang flag at makikitang ito ay nag-release ng red energy at makikitang lumabas ang trap. At bigla namang napunta si Zhang Zuan sa Library of the Heavenly Path. At makikitang mayroong lumitaw na libro. Binasa ito ni Zhang Zuan at napag-alaman niya na ang Greenwood Formation ay isang attribute formation na nangangailangan ng Greenwood bilang formation flag na may kakayahang mag-seal. Ito raw ay nilikha ng isang 2-star formation master na si Master Tao Yuan. At nalaman din ni Zhang Zuan na mayroon itong 17 shortcomings at mga flaws. Dinagdag pa ng 7th Prince na ngayon ay manood lang daw sila at hintayin ang paglitaw ng Golden Beast. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ngunit mayroon dong mali sa kanilang ginawang formation. Sinabi naman ng 7th Prince na mayroon daw bang pagdududa si Zhang Zuan sa ginawa nilang formation. Sumigaw naman ang isa at sinabing ano raw ba ang alam ni Zhang Zuan sa formation. Ang lakas daw ng loob nito na question ang formation na ginawa ng Royal Highness wala naman daw itong alam. Sinabi pa ng 7th Prince na ang formation daw na ito ay nagmula pa sa Master Guild at gumastos daw siya ng malaking halaga upang bilhin ito. At kaya daw nitong trap maging ang isang martial artist na nasa early stage ng Tongshan Realm ano pa raw ba kaya ang isang beast lang na nasa Acupoint Realm. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi raw ganoon ang ibig niyang sabihin ngunit sumabat si Shenbiro at sinabing wag na lang daw itong makialam. Sinabi pa ng 7th Prince na ang formation ay isang malawak na karagatan at ang Greenwood Formation daw na ito ay nakadepende sa kapangyarihan ng wood at ito raw ay nagiging mas makapangyarihan kapag ito ay isinet up sa magubat na lugar. Kaya ito raw ang pinakaangkop na formation dito. Kaya manood na lang daw sila kung paano hulihin ng trap na ito ang Golden Beast. Maya-maya pa ay makikitang narito na ang Golden Beast. Napansin naman ito ng 7th Prince at inutusan ang kanyang kasamahan na i-activate daw nito ang East 4 at sumang-ayon naman ang kasama niya.
At makikitang hinihipan nito ang isang bagay. Napatanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang ginagawa nila. Sinabi naman ni Shen Biro na ang bagay daw na ito ay naglalabas ng matapang na amoy at kapag sinunog daw ito ay nahihirapan daw ang mga tao na maamoy ito, ngunit ito raw ay attractive para sa mga lalaking leopards. Maya-maya pa ay makikitang lumabas na ang Golden Beast. Inutusan naman ng 7th Prince ang tauhan niya na i-activate ang formation. Maya-maya pa ay napansin ito ng Golden Beast. Sinabi naman ng 7th Prince na i-provoke daw nila ang Golden Beast. At makikitang ang gumamit ng mga pana ang mga tauhan at pinaulanan ng mga palaso ang Golden Beast. Ngunit madali lang itong nailagan ng Beast. Sinabi naman ng 7th Prince na patuloy lang daw silang umatake. Makikita namang sumugod na ang Beast papunta sa kanila. Inactivate naman ng Prince ang formation at sinabing ipapakita niya raw sa kanila ang kapangyarihan ng Greenwood Trap Formation. At makikitang ang natrap ang Beast. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na kahanga-hanga raw ang formation na ito. Sinabi naman ng Prince sa Beast na titingnan niya raw kung makakatakas pa raw ba ito. At taas noo niyang ipinaliwanag kina Zhang Zuan ang epekto ng trap na ito. Maya-maya pa ay makikita ang pag-aalala sa mga mukha ng mga tauhan ng 7th Prince at nagsabing mukhang may mali daw sa Greenwood Trap Formation. Mag-ingat daw ang Prince. Maya-maya pa ay makikitang nabasag ang trap. Sinabi naman ng Prince na ano raw ba ang pinag-aalala nila, ang trap daw na ito ay nagmula pa sa Formation Guild. At makikitang nasa likod niya na ang Beast. Labis naman na natakot ang Prince nang makita ito. At biglang nagroar ang Beast na siyang naging dahilan upang mapasandal sa lupa ang 7th Prince. Sinabi naman ng mga tauhan na ito raw ay hindi maganda, na basag daw ang trap, kailangang iligtas daw muna nila ang 7th Prince. At makikitang sumugod ang mga tauhan, ngunit inatake sila ng leopard gamit ang buntot nito. At tumingin ito sa kinaroroonan nila Zhang Zuan. Napasabi naman si Shen Biro na katapusan na raw nila. Maya-maya pa ay pinigilan ni Zhang Zuan ang Beast at sinabing teka lang, hindi raw sila ang gustong humuli sa kanya, ano raw ba ang ginagawa nito rito sa kanila. Ngunit nagroar lang ang Beast at akmang aatake, ngunit bigla itong sinampal ni Zhang Zuan. Na siya namang ikinagulat ng 7th Prince at ni Shen Biro. At makikitang tumilapon ang Beast at ito ay bumangga sa isang puno. Nagpagpag naman ng kamay si Zhang Zuan at sinabi niya na raw na hindi sila ang gustong humuli sa kanya, kaya ano raw ba ang isinisigaw nito sa mukha niya. Napasabi naman ang 7th Prince na ang Beast daw na ito ay isang demon leopard na nasa Acupoint Realm at ang lakas daw nito ay katumbas ng mga martial artists na nasa early stage ng Tongshan Realm at ang depensa daw nito ay napakatibay, kaya bakit daw ba ito lumipad sa isang sampal lang. Maya-maya pa ay tumayo ang Beast at muling umatake kay Zhang Zuan. Ngunit hinawakan lang ni Zhang Zuan ang buntot nito at pinaghahampas niya ito sa lupa. Hindi naman makapaniwala ang 7th Prince dito at napasabi sa kanyang isip na ano raw ba ang kapangyarihan na ito. Paano raw naabot ni Zhang Zuan ang peak ng Tongshan Realm o half-step Grandmaster? Ang ibig daw bang sabihin nito pinagtawanan niya lang kanina ang isang half-step Grandmaster. Maya-maya pa ay makikitang nawalan na ng malay ang Beast. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Shen Biro na magpatuloy na raw sila sa kanilang paglalakbay. Maya-maya pa ay makikitang tumayo na naman ang Beast at pinaalam ito ni Shen Biro kay Zhang Zuan. Na naman, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing hindi pa rin daw ba sumusuko ang Beast na ito. Nagulat naman ang 7th Prince sa kanyang nakita. At makikitang ang lumuhad sa harap ni Zhang Zuan ang Beast. Napasabi naman ang Prince sa kanyang isip na gusto niya raw na matame ang Beast na ito upang makapasa sa Beast Tamers Evaluation at 10 araw niya na raw itong hinahagilap, ngunit ngayon ay naging maamo na raw ang Beast na ito kay Zhang Zuan, hindi niya raw alam kung ano ang mararamdaman niya.
Maya-maya pa ay tinawag ng prince na senior si Zhang Zuan at sinabing ang beast daw na ito ay sumasubmit na kay Zhang Zuan at kung gusto raw itong tanggapin ni Zhang Zuan hawakan niya raw ang noo nito at patakan niya raw ito ng dugo at ipainom sa beast at magiging loyal daw ito sa kanya hanggang kamatayan. At kung ayaw naman daw ni Zhang Zuan na magkaroon ng contract dito maaari daw siyang tumalikod at iwan ito. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Napasabi naman si Zhang Zuan na paano raw ito naging submissive ng ganito binugbog niya lang naman daw ito. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na mukhang napakadali lang daw palang maging isang beast tamer. Para namang tinamaan ng bato sa ulo ang 7th prince nang marinig ang sinabi ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan ang beast kung nakakalipad daw ba ito. Napasabi naman sa likod si Shen Biro na ito raw ay isang leopard beast kaya paano raw ba ito makakalipad. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung hindi raw ito nakakalipad wala daw itong silbi at napasabi siya sa kanyang isip na siya raw ay pupunta sa Chanwo Kingdom na libo-libong kilometro ang layo kaya kahit gaano pa raw kabilis tumakbo ang beast na ito aabutin pa rin daw siya ng mahigit isang buwan bago makarating sa Chanwo hindi raw ito kasing bilis ng isang flying beast. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sige dahil sa gusto daw nitong maging master siya nito tatanggapin niya raw ito. At ngayon ay gusto niya rong makita ang performance nito kaya dalhin daw sila nito sa Beast Hall. Sinabi naman ng prince kay Zhang Zuan na ngunit lubhang na injured daw ang beast na ito sa ngayon kaya aabutin pa raw ito ng at least kalahating buwan bago makapaglakad ng maayos. At makikita namang nagmiyaw ang beast. Kalahating buwan bago makarecover, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabi sa kanyang isip na ang rason daw kung bakit gusto niyang pumunta sa Beast Hall ay upang kumuha ng Flying Beast upang marating ang Poison Hall nang matanggal niya ang poison na nasa kanyang katawan tapos ngayon maghihintay pa raw siya ng kalahating buwan para sa walang silbi na beast na ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa prince na hindi raw ba ito ay isang apprentice beast tamer. Wala daw ba itong alam na paraan upang mabilis na mapagaling ang beast na ito? Napaisip naman ang prince nang marinig ito at sinabing ang katawan daw ng isang savage beast ay iba sa mga tao kaya ang unang kailangan daw na gawin sumabat naman si Zhang Zuan at sinabing sabihin na lang daw nito ang pinakamabilis na paraan. Sinabi naman ng prince na ang pinakamabilis daw na paraan ay ang mapag-breakthrough ito papunta sa Profound Connection Realm at kapag nagawa daw iyon agad daw nagagaling ang mga sugat nito. Ngunit bukod sa ibang mga master teachers napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nung tinakat daw siya ng beast na ito kanina hindi niya raw iyon naramdaman kung kaya naman hindi siya nakakuha ng libro tungkol dito. Kung gusto niya raw itong matulungan na mag-breakthrough kailangan niya raw munang malaman ang body condition nito. Kaya ngayon ay gagamitin niya na raw ang plan B. Na-shock naman ang beast nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay tinawag na kitty ni Zhang Zuan ang beast at sinabing tumingin daw ito banda rito. At bigla itong sinampal ni Zhang Zuan at ito ay nawalan ng malay. Sabi naman ang 7th prince sa kanyang isip na ang akala niya raw ba gagamutin ni Zhang Zuan ang beast na ito bakit daw ba ganito ang ginawa niya. At makikitang ang hinawakan ni Zhang Zuan ang katawan ng beast. Maya-maya pa ay ginising ito ni Zhang Zuan. At nagising na nga ang beast at dali-dali itong nagtago sa kahoy. Sinabi naman ni Zhang Zuan sa beast na hindi na raw nito kailangang matakot may itatanong lang daw siya. At tinanong niya ang beast kung gusto raw ba nitong makarecover sa injury niya, gusto raw ba nitong mag-breakthrough papunta sa Profound Connection Realm. At kung gusto raw nito wag na raw itong magsayang pa ng oras at kung hindi naman ay aalis na raw si Zhang Zuan. At makikitang sumang-ayon ang beast. At sinabi ni Zhang Zuan na mabuti naman daw at sumang-ayon ito. Napasabi naman ang 7th prince na ano raw ba ang ginagawa ni Senior Zhang Zuan ang akala niya raw ba tutulungan niyang mag-breakthrough ang Golden Beast. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw gumalaw ang Golden Beast dahil tutulungan niya raw ito na mag-breakthrough. At makikitang ang nag-release si Zhang Zuan ng chi. Nagulat naman ang dalawa dito.
At napasabi ang prince na ginagamit daw ba ni Zhang Zuan ang kanyang true chi upang mag-breakthrough ang Golden Beast. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na nakalimutan niya raw na napaka-eccentric ni Zhang Zuan. Nagpanggap nga raw itong baboy sa academy upang lumunin lang ang tigre. Kaya hindi raw siya dapat nagugulat pa na kayang gawin ni Zhang Zuan ang mga ganitong bagay. Maya-maya pa ay makikitang nag-breakthrough na ang Golden Beast. Hindi naman makapaniwala ang prince dito at napasabi sa kanyang isip na ganito lang daw ba talaga kadali magpa-breakthrough ng mga Savage Beast bloodline. Ngunit ni ang mga 2-star nga raw na mga beast tamer ay hindi ito kayang gawin ng walang ilang taong hard work. Ngunit ang tao raw na ito, sinampal niya lang daw ang Iron Beast ng ilang beses e nag-breakthrough na ito papunta sa Profound Connection Realm. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan sa Golden Beast na ngayong nag-breakthrough na ito umalis na raw sila. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan sa 7th Prince na hindi na raw nila ito aabalahin pa sa paghali ng mga beast na tame nila, at sinabi ni Zhang Zuan kay Shen Biro na umalis na raw sila. Sumang-ayon naman si Shen Biro dito. Napasabi naman ang 7th Prince sa kanyang isip na ano pa raw ba ang huhulihin nila kinuha na ni Zhang Zuan ang binabalak nilang hulihin. Maya-maya pa ay pinigilan ng 7th Prince si Zhang Zuan at sinabing may itatanong daw muna siya. Paano raw ba nalaman ni Zhang Zuan na may mali sa formation na ginawa nila para hulihin ang Golden Beast? Sinabi naman ni Zhang Zuan na simple lang daw yon. Ang Greenwood Trap Formation daw kasi ay gumagamit ng Greenwood bilang flag upang ma-set up ang formation. At ito raw ay nangangailangan ng wood attribute upang masustain. Ganun pa man sa kasamaang palad ang ilalim daw ng gubat na ito ay puro mga bato. Sinabi naman ng 7th Prince na ngunit nung isinet up daw nila ang trap formation matapos nila itong mabili wala naman dong problema. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang mountain range daw na ito ay nag-stretch out mula sa north papuntang south. At ito raw ay mayroong steady atmospheric flow na nagsisink at hindi lumulutang. At sa mga lugar daw na mayroon lamang kaunting lupa ang mga halaman daw na tumutubo rito ay yellowish ang kulay. At kung titingnan daw ang cross-section ng mga bato ito raw ay medyo mapula. Kaya napakalinaw daw na mayroong iron mine sa ilalim ng lugar na ito. At sa 5 elements daw na-overcome daw ng wood ang earth at na-overcome daw ng metal ang wood. At ang pinaglagyan daw nila ng trap ay mayroong maraming stock ng metal kaya paano raw ba makaka-exert ang Greenwood Formation ng maximum power. Hindi naman makapaniwala ang 7th Prince sa napaka-detailed na observation ni Zhang Zuan at sinabing iyon daw ay napakahirap na gawin kahit pa ng isang 3-star formation master. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung wala na rong sasabihin pa ang prince aalis na raw sila. Napasabi naman ang prince na huli na raw para manghuli pa ng beast kaya nagtanong siya kay Zhang Zuan kung maaari daw ba siyang sumama papunta sa Beast Hall. Sumagot naman si Zhang Zuan na okay lang naman daw, ngunit paano naman daw ang mga kasama ng prince 3 lang daw ang kasya sa beast. Sinabi naman ng 7th Prince na salamat daw kung ganun at wag dong mag-alala si Zhang Zuan sa mga kasama niya kaya na raw nila ang mga sarili nila. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon daw sumakay na ito. At naglakbay na nga sila. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na mukhang nahihirapan daw ang Golden Beast na kargahin sila ng sabay kaya sinabi ni Zhang Zuan na tumigil daw muna sila. At tumigil na nga sila. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na kung naglakad lang daw sila siguradong aabutin pa raw sila ng isang araw at isang gabi. Ngunit sa tulong daw ng Golden Beast na ito ay aabutin lang daw sila ng 2 oras kaya wala rong masama kung magpahinga na lang muna sila. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan sa 7th Prince na dahil na-tame niya na raw ang Leopard Beast na ito hindi na raw ito makakapasa sa evaluation hindi raw ba. Sinabi naman ng prince na kung hindi naman daw na-tame ni Zhang Zuan ang beast kanina napahamak naman daw sila kaya okay lang daw kahit hindi siya makapasa ang mahalaga ligtas sila.
Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang mga steps na kailangan upang makapag-take ng Beast Tamer exam. Sinabi naman ng 7th Prince na ang una raw ay kailangan mong maging apprentice. At ang pagiging apprentice daw ay nangangailangan ng theoretical at beast identification exam. At kapag napasa mo na raw ang dalawang ito maaari ka na rong mag-take ng Beast Master Test. At ito rin daw ay mayroong dalawang steps. Una ay kailangan mo rong makuha ang recognition ng isang spirit beast at pangalawa ay kailangan mo rong mag-tame ng isang beast. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na katulad lang daw ito sa alchemist test, kailangan daw ng theoretical knowledge at practical ability. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw ba kaya kung ganito na lang, dahil sa nasira niya raw ang tsansa ng prince na matame ang leopard beast tutulungan niya na lang daw ito na makapag-tame ng isa pang beast. Napatanong naman ang prince kung gusto raw ba talaga siyang tulungan ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung kailangan niya raw talaga ito maaari niya raw itong tulungan. Nasiyahan naman ang 7th Prince nang marinig ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw muna itong maging masyadong excited. Dahil tutulungan niya pa lang daw ito makakahanap pa raw ba ito ng beast na suitable para sa kanya. Sinabi naman ng 7th Prince na mayroon daw talagang savage beast na maaari nilang mahuli kapag tinulungan daw siya ni Zhang Zuan. Napatanong naman si Zhang Zuan kung anong uri daw ba na savage beast ito. Sinabi naman ng 7th Prince na ito raw ay isang kakaibang ibon. Lumilipad na beast, sambit naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng 7th Prince na oo, isa raw itong flying beast ngunit hindi raw ito ganoon kalaki. Kasing laki lang daw ito ng palm. Napaisip naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi naman ni Shen Biro na kung ito raw ay kasing laki lang ng palm hindi raw ito ma-consider na flying beast. Ito raw ay isa lamang uri ng bird type beast. Sinabi naman ng prince na oo ngunit kahit maliit lang daw ito ito raw ay isang tunay na spirit beast. Ito raw ay nasa early stage ng acupuncture realm at mas malakas daw ito ng kaunti sa kanya. Hindi raw ito combat type kaya wala rong problema tungkol doon ngunit ang beast daw na ito ay napakabilis at nahihirapan daw siyang hulihin ito. Maliit at mabilis. Sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing kahit pa raw gusto itong itame ng prince natatakot daw siya na hindi ito madaling hanapin. Sinabi naman ng 7th Prince na oo at ni hindi mo raw ito makikita kahit hanapin mo ito ngunit hinaharas daw siya ng beast na ito ilang araw na ang nakakaraan. Nagtaka naman si Shen Biro nang marinig niyang hinaras ang 7th Prince ng isang bird type beast. Sinabi naman ng 7th Prince na aksidente niya rong nasira ang pugad ng beast na ito kaya ito raw ay nagalit at hinaharas siya nito nung nakaraang mga araw. Napasabi naman si Zhang Zuan na mukhang persistent daw ang maliit na beast na yon at tinanong niya ang prince kung paano daw ba siya hinaharas nito. Sinabi naman ng prince na iniiputan daw siya nito habang lumilipad. Palagi daw silang inaatake nito at pagkatapos daw nitong umatake lumilipad daw agad ito palayo at pino-provoke silang hamabol ngunit bago pa man nila ito maabotan lumipad na naman daw ito palayo. Iniisip niya nga raw na hulihin ito matapos nilang matame ang leopard beast. Sadyang napakabilis lang daw talaga ng beast na ito ni hindi nga raw nila ito magamitan ng pana. Wala na raw siyang ibang paraan na naiisip kung paano ito hulihin kaya mayroon daw bang idea si Senior Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi niya raw alam ang itsura nito at kung gaano ito kabilis kaya kahit tanungin pa raw siya ng prince paano raw siya magkakaroon ng idea. Sinabi naman ni Shen Biro na kung pino-provoke daw sila ng beast na yon na humabol at pag malapit na sila lumilipad ito agad maaari daw nilang sunggaban ito habang hindi pa ito gumagalaw sa pamamagitan ng movement skill para mahuli ito. Sinabi naman ng prince na iyon daw ay hindi posible dahil ang beast movement skill daw ng Cambrian City na Tortoise Threads the Sky ay napakabilis na ngunit hindi pa rin ito umuobra sa bilis ng beast na yon. Tapos ang kakaibang ibon pa raw na ito ay napaka-vigilant.
Kapag tumitigil daw ito sinisiguro niya raw na napakalayo niya sa kanila upang may pagkakataon itong makareact kapag inatake nila ito. Ni hindi nga raw ito maabot ng mga palaso ano pa raw kaya ang hulihin ito. Maya-maya pa ay makikitang dumaan sa harap nila ang beast. At makikitang aatake na naman ito. Napasabi naman ang prince na ito na raw yun. Maya-maya pa ay makikitang inikutan siya nito sa mukha. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na para rong isang bomber ang paglipad ng beast na ito ni kaya daw nitong mapredict ang mga angle. At mukhang ang beast daw na ito ay nasa acupoint realm na hindi daw nila ito dapat na underestimate. Galit namang sinigaw ng prince sa beast na bumaba raw ito at labanan siya nito kung kaya niya. Maya-maya pa ay bigla na lang sumulpot si Zhang Zuan sa likod nito at hinuli ang beast. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Napasabi naman ang prince na ang body technique daw na ito, paano raw ito naging posible. Napasabi naman si Shen Biro sa kanyang isip na mas mabilis daw ito kumpara sa movement skill ni Wang Ying. Napasabi naman ang prince sa kanyang isip na mukhang na-underestimate niya raw ng husto si Zhang Zuan at ito pala talaga ay isang grandmaster. Napasabi naman si Zhang Zuan na hindi naman daw mabilis ang ibon na ito. Sinabi naman ni Shen Biro na hindi raw ganoon yun sadyang napakabilis lang daw talaga ni Zhang Zuan ni hindi nga raw nakareact ang ibon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na tame na raw ito ng 7th prince. At kinuha na nga ito ng prince at nagtaka siya sa huni nito. Sinabi naman ni Shen Biro kay Zhang Zuan na narinig niya raw na inaabot ng 3 hanggang 4 na araw bago matame ang isang savage beast. Kapag na-develop na raw ang affection ng isang savage beast sa taong hamuli sa kanya saka pa lang daw ito nagsasubmit. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig niya na aabutan pa ng 4 na araw bago matame ang beast na ito. At tinanong niya ang prince kung gaano daw ba katagal bago nito matame ang beast na ito. Sinabi naman ng prince na aabutin daw siya ng 2 araw nakikipag-communicate na raw siya rito ngayon upang manatili ito sa kanya. At makikitang ang nagwawala ang bird beast. Napasabi naman si Zhang Zuan na napakaingay daw nito hindi raw ba ito matitame ng prince ng mas mabilis. Sinabi naman ng prince na sinabi raw ng beast na ito na nagalit daw ito kay Senior Zhang Zuan dahil sa gaspang daw ng paghuli nito sa kanya. At ang 2 days daw na binigay niya ay napakaikli na at kapag nagpumilit pa raw sila extend niya raw ito ng 10 days o 1 month pa. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon maaari niya raw itong mapasubmit sa loob lang ng 10 minuto. Sinabi naman ng 7th prince na napaka-imposible daw nun dahil ang beast daw na ito ay nasa acupoint realm na kahit pangaraw ang pinakamalalakas na mga beast tamer ay hindi ito kayang gawin sa loob lang ng 10 minuto. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung hindi raw naniniwala ang prince ibigay daw nito ang beast sa kanya. Nagtanong naman ang 7th prince kay Shen Biro kung marunong daw bang mag-tame ng beast si Senior Zhang Zuan. Sinabi naman ni Shen Biro na hindi niya raw alam, after all wala rong mga beast tamer sa Chanchuan Kingdom. Maya-maya pa ay makikitang naglabas ng matinding aura si Zhang Zuan at sinabihan ang beast na nagmamadali daw siya. At ni hindi raw ito marunong magsalita kaya kahit makaintindi pa raw ito o hindi mayroon lang daw itong 2 choices. Una submit daw nito ang sarili niya sa prince at pangalawa ipapadurog niya raw ito sa devil-tailed leopard. Natakot naman ang beast nang marinig ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na oo ganoon daw ang mangyayari. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan sa dalawa na pumayag na raw ang beast na makipag-contract sa 7th prince. Kaya pumunta na raw ito sa kanya at mag-sign ng contract. Sinabi naman ng 7th prince kay Shen Biro na ang akala niya raw ba hindi marunong mag-tame ng beast si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Shen Biro na sa totoo lang daw wala raw siya masyadong alam tungkol kay Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa Beast Hall. Napasabi naman si Zhang Zuan na napakalakas daw ng spirit dito.
Sinabi naman ni Shenbiro na syempre ang Beast Hall ay nakaset up sa isang buong valley upang mag-gather ng mga spirit formation. Sinabi naman ng prince na nung una raw isang hall lang daw ang nandito ngunit nang lumaon daw marami rong mga tao na pumunta rito upang mag-trade. Ang iba raw ay mga descendants ng Beast Hall at nang tumagal ay parami ng parami ang mga taong lumipat dito hanggang sa ito ay naging city. Ang Beast Hall daw ay nasa loob kaya pumasok na raw sila. At pinaliwanag ng prince sa dalawa ang mga bagay na nakikita nila. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung hindi raw ba maaaring ipasok ang beast dito sa loob. Sinabi naman ng prince na mayroon dong mga caretaker ng beast sa labas at dinadala daw nila ang mga beast sa isang entrance. Sinabi naman ng prince na ang Xuanlu Mountain Range daw ay pinuprotektahan ng 10 mga kingdoms. Kabilang na dito ang Beiwu, Chanwu, Chanshuan at iba pa. Ang mga tao raw mula sa iba't ibang kingdom ay pumupunta rito upang makipag-trade. At mayroon nga raw mga tao na nahihirapan na makakuha ng matutuluyan dito at inaabot pa ng kalahating buwan bago makakuha ng matutuluyan. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi naman ng 7th Prince na wag daw silang mag-alala dahil kapag nakapasa daw siya sa test at naging isang ganap na beast tamer tutulungan niya raw silang makapagrenta ng flying beast kaya maghintay na lang daw muna sila rito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi niya raw alam kung kailan mag-i-implode ang poison na nasa kanyang katawan at baka ikamatay niya raw kapag nagsayang pa sila ng oras dito. At sinabi niya sa prince na ipasa na raw nito ang kanyang test. Maya-maya pa ay makikita ang isang lalaki na tumingin sa kanila. Ito pala ay ang 6th prince ng Beichen Kingdom na si Zhu Jinhuang. At nagtaka ito kung bakit nakabalik na raw agad si Yun Thao. Pakiramdam daw ba kaya nito na hindi na siya makakapasa sa test kaya umuwi na lang ito. Napasabi naman ang 7th Prince na narito raw pala ang 6th Prince ng Beichen Kingdom na si Zhu Jinhuang na laging gustong makipag-away sa kanya. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito.